Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon. Pero bago ang lahat mga lods, binabati ko ng happy Mother's Day ang lahat ng mga mami sa buong mundo, lalo na yung mga nanonood sa atin, lalo na yung mga OFW na medyo malayo sa kanilang mga minamahal na anak, no? Happy Mother's Day sa inyo mga idol. God bless sa inyo. At sana enjoyin nyo pa rin ang araw na ito, mga Lodi. Meron naman tayong mga social media. Ayan, pwede kayong tumawag-tawag sa mga loved ones nyo. Ayan, so happy Mother's Day sa inyong lahat. Kaya medyo na-late tayo ngayon ng upload. Kasi syempre, inano natin si boss. Syempre, hindi pa pwede. Baka mabugbog tayo pag di tayo nag-ano. So ayan, in-spoiled muna natin si boss sa kanyang araw ng Mother's Day. Okay? So ayan, mag-a-update na tayo ngayon at matindi yung news natin. So bago ang lahat ulit mga Lord, sana palike ng video natin. At syempre sa gusto ng ganitong content, everyday news update, trending news, crypto news globally, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay? So ito na, punta na muna tayo dito sa unang-una kasi next week o ngayong week na paparating, medyo magiging volatile tayo mga Lodi. Ito simula Tuesday, actually simula Monday to. Napakatindi ng mga mangyayari mga idol, no? Hindi lang ito, hindi lang yung mga nasa dito sa calendar. 8:30 PM ng gabi ng Tuesday, CPI, Wednesday PPI, Thursday core retail sales, no? So medyo mabigat 'yan mga idol. At syempre 14 bukod sa core retails mga idol, ito yung botohan sa Clarity Act, no? At 15 ito yung uupo na si Kevin Warsh bilang Fed chairman. So matindi ang mangyayari ngayong week mga idol. Ngayong week pa lang nako, medyo magiging malupit to. Sana maging volatile siya in favor of uptrend, no? Ganun yung ini-expect natin. Sana ganun, mga Lodi, no? So, ayan matindi ngayong week, paghandaan natin yan. Okay, so punta na muna tayo dito. Update muna tayo sa mga nangyari, mga idol. Kamustahin natin ang bakbakan sa Iran at US. At grabe tong banta ng Iran. Alam nyo ba kung ano to? Ito yung mga underwater o under the sea internet cables. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, sa mga hindi nakakaalam, no? Yung internet natin hindi nanggagaling yun sa taas, mga Lodi, sa ilalim siya ng dagat, okay? Sa mga hindi nakakaalam dyan, actually nalaman ko yun, medyo matagal na panahon na, pero nung nalaman ko yun din, nagulat din ako talaga, akala ko sa mga satellite yung internet. Pero matagal na yun, mga Lodi. College pa ata ako nun eh. So ayan grabe. So malalaki yan mga Lodi, pero pinagbantaan ng Iran, no, yung mundo, no? Iran may move to control undersea internet cables in the Strait of Hormuz kasi maraming cable doon. These cables handle 20% of global internet and financial data traffic between Europe, the Gulf, and Asia. So kasama tayo dito mga idol, kasama ang Asia. This is very bad mga Lodi, no? Kasi ito yan, ang mga cables na tumatakbo sa Strait of Hormuz mga Lodi is medyo importante yan, no? Actually, taon-taon meron namang mga cable talaga na tinatamaan ng mga anchor ng bangko, yung mga fishing net, ganun. Pero ayun yung medyo mga nasa shallow lang, no? Shallow, medyo nasa mababaw. Pero maraming cable dito mga Lodi. At yung talagang parang mga super main cable na, mga nasa ilalim talaga yun, medyo malalalim na yun. Kailangan mo ng matinding equipment kung talagang gusto mo sadyain na putulin o sirain yun. Kasi mahirap din yun mga Lodi, kasi nababalutan yun ng parang metal rubber, parang ganun, metal rubber na. Basta matibay din yun mga idol. Pero ito nga yung banta ng Iran. Iran is considering taking control of undersea internet cables passing through the Strait of Hormuz. According to Pars, Iran may force foreign cable companies to get permits, pay fees, and follow Iranian law. So parang sinabi niya rito, tagal nyo nang ginagamit yan, hindi pwede yan. 'Di ba? Ginamit nyo yung aming Strait of Hormuz, no? Kailangan magkaroon kayo ng permit dyan. Pag walang permit, putol yan.
putol. O, kailangan nyo rin magbayad dahil sasalupa namin yan, PayP. So, kung gusto nyo, mangupahan kayo. Parang hino-hostage nila, mga idol, lahat ng mga internet cable, no, na dumadaan sa Strait of Hormuz. The cables carry around 15 to 20% of global internet and financial data traffic between Europe, the Gulf, and Asia. So, ayan, sinabi na natin kanina. So, sabi dito, how exactly do you take control of underwater cable? Threaten to cut them? F these people. O, ayan na, mga loads, no? So, ayan yung sinasabi natin, mga idol. Kasi yung iba, siyempre, sabi, di mag-aano na lang ako, tawag dito, yung kay Elon Musk, ano ba yun? Yung internet ni Elon Musk, Starlink. Di mag-Starlink na lang ako, hindi rin, mga loads, kasi ganun din yun bababa din yun, mga lodi. Na? So, ayan yun, mga idol, no? Grabe yung banta nila. Dati sa mga ibabaw lang ng dagat, ngayon sa ilalim na. Sa ilalim na, mga idol. Pero titignan natin kung ano yung magiging update dito. Kung papayag ba sila na singilin, no? Kasi syempre, ang buong mundo ang nakikinabang dito sa internet, mga idol. Tsaka nasa ilalim naman siya ng dagat. No, alam ko yung mga, kaya lang kasi masikip to Kasi alam ko merong mga ano yan, kung sa lupa, mga idol, nyari merong land, meron ka rin pag-aari, parang ano yan, parang economic zone mo, parang ganun. Meron ka diyan na may sukat. Okay, kaya nga alam mo yung ginagawa ng China, 'di ba, nagtatayo sila ng mga maliliit-liit na land. Tapos may sukat 'yun, so sakop nila 'yun, mga lodi. Kung ano man yun, nakalimutan ko na Alam na ano ko dati yun napag-aralan namin dati yun Kunyari, pag-aari mo tong land na to, may sukat yan na parang sa'yo. Ganyan, no? Sakop mo. Parang ganun. So, kung maliliit na land, na tabi-tabi halos, parang masasakop mo na rin yung malaki na yun. Kasi, merong mga sukat na hanggang dun yung sakop ng maliliit na land na yun. Parang ganun yung ginagawa ng China sa Pilipinas. Diba? Nagtatayo ng mga maliliit na isla para yung gilid nun o yung sakop nun mapakinabangan nila. Ganun yun, mga lodi. So, ang inisip ko kasi, kasi ito makipot lang to, so malamang sakop talaga ng Iran yan, no? Yung mga dinadaluyan ng mga internet cable sa ilalim, no? Underwater internet cable. So, ayun yung banta nila ngayon, no? Pag yan, binakbakan ng Iran, mawawalan tayo internet. Paano na ang ating mga online transaction? Pero hindi mawawala yan, mga lods, lalo na sa buong mundo. Kasi may mga ano lang yan. Kumbaga, madami naman yan mga idol. Hindi yan basta-basta mawawala. At nare-repair naman niya. Kaya lang yung repair niyan, mahal, $1 million. At umaabot ng mga 2 buwan. Lalo na pag malalalim, mahirap i-repair. So, kailangan talaga ng mga special equipment para doon, no? Pero syempre hindi papayag yung maraming hindi papayag diyan kung sakali man lang. Okay? So ayun yung update natin sa banta ng Iran. At ang banta naman ng WHO sa US, ang titignan natin yung sinabi ni Trump sa WHO tungkol sa hantavirus. The left-wing lunatics are trying very hard to bring back COVID lockdown. Dali lang, may sound, mga idol Meron siyang music, so wag na natin i-play. Basahin na lang natin. Ito rin naman yung sinabi niya Sabi dito, mga lodi, the left-wing fanatics are trying to stoke fear and bring back the COVID restrictions. Not with us. Sabi niya rito, we're not closing schools. Kasi nga, syempre dati, nung nag-pandemic, nag-close ng mga eskwelahan, trabaho, di ba? So sabi rito, we are not closing schools, not following mask mandate, yung pagsusuot ng face mask, hindi sila magaganon. Not tolerating vaccine mandates, so hindi rin sila magpapayag na yung mag-vaccine. No money for these people, sabi ni Trump, mga idol. Ito yung parang, kasi ang pinapalabas kasi ni Trump, mga idol, yung hantavirus na yan, i-hype yan ng WHO, parang gawin na katulad ulit ng COVID-19. No, para kumita ulit sila, bibili ng mga vaccine, bibili ng mga kit na pang alam mo yun, yung mask. Dati nga may face mask pa no, lala no. Face mask, tas yung mga vaccine yan. So kikita sila ng pera.
Ayaw ni Trump yun, mga idol. Ayun yung sinabi, parang ganun pinapalabas ni Trump dito. Hindi kami papayag sa ganyan. At once na i-hype yan ng WHO o ng World Health Organization, tapos tumutol si Trump dyan, ito yung pinakamalakas na na bansa sa buong mundo. So maraming gagaya kay Trump na hindi, wag yan, yung US nga 'di ba? Hindi yan, pautot lang nila yan. Kasi nga nung sa COVID, parang marami ng diskumpiyado ron Napautot lang nila yun 'Di ba? So ngayon, lalo na ngayon, na mismong si Trump na yung nagsasabi na hindi kami papayag, huwag nyo kaming bulahin. Parang ganoon, 'di ba? Huwag nyo kaming paikutin. So hindi kami papayag. So hindi nalulusot to sa tingin ko, mga idol. Kasi isipin nyo 17 people, mga idol, na na-infect ng hantavirus nasa US ngayon. Pero anong sabi ni Trump? Hindi namin ko-quarantine yan. Okay lang yan. Yan yun. Ayun, US government says no quarantine required for 17 American on hantavirus stricken cruise. No, may US citizen dun sa cruise na yun na 17 na nagkaroon ng hantavirus. Pero anong sabi ng US government? Hindi namin yan i-quarantine. As of Saturday, a CDC official said we are not quarantining anybody, confirming that none of the 17 American passengers has tested positive on hantavirus. The MV Honbus, ito yun mga loads, no, yung ship, has now arrived Sunday at 5:30 a.m. local time in the port of Granadilla de Abona, where officials began a rapid evacuations of 149 passengers and crew. When asked whether passengers would be tested, the official said it is not recommended to test people that do not have symptoms. No, kumbaga hindi sila naghihigpit, mga idol, no. Kunyari, wala ka namang symptoms, sige, okay lang yan. Pero nakasama mo yun, nakasalamuha mo, pero wala kang symptoms, hindi, okay lang yan. Sige, batsi ka na, bounce ka na. Hindi ka tulad dati na makasama mo lang yung may COVID, quarantine ka na rin kahit wala kang sintomas, 'di ba? Basta nandoon ka lang dun sa kung saan siya nanggaling o nagkasalamuha kayo, quarantine ka rin. Pero dito hindi sila mahigpit. No? Sige, kung nakasalamuha mo pero wala ka namang symptoms, hindi ka naman nagki-crave sa keso. Kasi ang tabaris, galing doon sa daga yun So, ayan, sige, okay na. No, bounce ka na, pwede ka nang umalis. Ganun yung sinasabi dito ng US, mga idol. So, ayan. At sa sobrang tindi ng pang-hype, grabe yung WHO, mga lodi. Alam nyo, marami ng tao, marami ng mga mabibigat na mga organizations na parang hindi na naniniwala sa WHO dahil sa ginagawa ni Trump. Mga lodi, sa lahat ng pagtutol niya, binabaran niya yung WHO. Parang hindi na siya credible kung titignan mo yung WHO. Tignan nyo hantavirus, mga lodi, ayun yung una, di ba? Kung baga, hina-hype nila yan. Ngayon, meron pang isang meron na namang isa, yung norovirus naman. Developing a norovirus outbreak different from the hantavirus has sickened 115 people on the Caribbean Princess Cruise this week. Naku, dami na nating virus, mga idol. The CDC says 102 of 3,116 passengers o 3.3% and 13 of 1,131 crew member o yung 1.2% reported symptoms, mainly diarrhea and vomiting. So nagtatae at nagsusuka. Taisuka to, mga lods. Naramdaman ko din to. Lasing na lasing ako. Kinabukasan, taisuka. Oy, sorry sa mga kumakain dyan This exceeds the CDC's 3% threshold used to define an outbreak. Princess Cruise says it has disinfected the ship and will carry out a full clean before its next voyage. So ayun na nga, mga idol, no? Maraming virus na ngayon. Nako, grabe. Actually, ako pag lumalabas ako, mas prepare ko na magbe-face mask na lang din ako Although hindi ko sinasabing makahawa ako kasi baka mahawaan ako Syempre pag uwi ko sa bahay, meron tayong mga bata, 'di ba? Baka ako pa yung maging reason para magkaroon ng hawaan dito sa loob ng pamamahay namin, mga idol. So mag-ingat na lang din tayo. Although hindi ako, medyo diskumpiyado rin ako sa hantavirus na yan at sa mga iba pang sa tingin natin na virus na lalabas kasi sabi nga ni Robert Kennedy Jr. 'di ba? Yung mga ganitong
virus na lumalabas, pang billionaire ano to strategy, parang it's looking like Bill Gates, di ba sabi niya nga. So mismo yung mga opisyal ng gobyerno ng Amerika hindi naniniwala. So pero syempre for safety of your family na lang din, di ba? Ganun lang yun mga idol eh. So kayo nang bahala dyan mga lods. Basta itong news na to sinasabi natin, ina-update natin kayo. Sana makatulong. At least aware kayo na meron tayong mga ganitong virus na binabantayan, no? So, kasi syempre, sa ngayon parang inisip natin ang bad ng WHO. Paano kung totoo pala 'yun? Sinasabi ng WHO, hindi tayo naniwala. O tapos ang dami nagkaroon ngayon ng kumalat ngayon yung hantavirus sa US dahil hindi sila nakinig. Dahil naniwala tayo sa US, nadamay din tayo, hindi rin tayo nakinig, di ba? So, para na lang din, para safe sa lahat, sarili mo na lang. At syempre sabi nga nila, para ma-prevent mo yung ganitong mga virus, dapat malinis ang iyong pamamahay, okay? At syempre dapat walang daga. Ganun, di ba? Walang daga. Parang karirinig ko lang ng daga sa likod ko. Ayan, no? So, ayan na, punta na tayo sa ito pa yung nakakapagtaka mga idol. Kaya parang sinasabi ng US na palabas lang 'yan. Pero kasi pwedeng hindi rin Imagine yung Moderna is already on a hantavirus vaccine. Kumbaga gumagawa na agad sila ng vaccine. Sabi dito, yung 5 na WHO confirmed cases, 40% mortality rate does not spread human to human, yet mass companies would wait for more cases. Moderna doesn't wait. So, kumbaga, parang pinagmamalaki ng Moderna to. No, kung kayo, naghihintay kami, hindi. Meron palang mga cases pa lang, gagawa na kami ng vaccine agad para hindi na kumalat. Parang ganun yung gusto sabihin ng Moderna. In 2020, Moderna started COVID vaccine development before the world acknowledged the threat. They were right. Oh, grabe yun Advance sila mag-isip, no? Nung bago magsimula yung COVID-19 mga lodi, nakapag-develop na agad sila ng vaccine sa COVID-19. O ngayon, ganun din dito sa hantavirus. Bago pa mag-start, nagde-develop na sila ng vaccine. Moderna was first on COVID. They were first on hantavirus na naman. So, talagang pinipilit nila na parang magiging coronavirus, no? Yung hantavirus. Nako, wag naman sana dahil ako hindi na ako maniniwala talaga diyan. Mga lodi. Sa totoo lang, no? Parang pinaglalaroan lang tayo ng mga mayayaman mga idol. At makulit ng buhay ang pinaglalaroan nila, no? Grabe. O, ito na. Punta na tayo sa ating mga news ngayon, mga idol. Konti lang ang ating crypto news. Kasi ang kaabang-abang kasi next week mga idol Crypto exchanges pushes to remove clarity. Ito yung isa kaya ko sinama to mga idol kasi ang tindi ng news na to. A new report says Coinbase, Kraken, and Gemini push lawmakers to remove language from a crypto bill targeting risky token listing. Halimbawa, yung mga crypto exchange, mga lods, parang pwede silang pagbawalan na mag-list ng mga risk, no? Mga high-risk token. The rule would have forced exchanges to only list token that are not readily susceptible to manipulation. Kumbaga yung ang mga i-list lang nila is yung hindi kayang i-manipulate na coins, na token. Kumbaga mga idol kumbaga bago ka magpa-list ngayon, kunyari ako yung Bitget, crypto exchange ako, hindi na ako pwede basta-basta mag-list ng token na sa alam na ganun-ganun na lang kasi baka mamaya mag-rug pull yun, mang-scam yun, 'di ba? Pwede pwede pang masisi yung crypto exchange. Ngayon sa rules, hindi ka na pwedeng basta-basta ganun. Kailangan yung ililist mo na token, ayun nga, no, not readily susceptible to manipulation. 'Di ba? Hindi na siya mamanipulate. Ganun. Exchanges reportedly worried this would make it harder to list smaller crypto tokens. So tama nga naman yun kasi yung iba naman ng mga token lalo na yung sa akin lang mga idol kung gagawa ka ng token para mang-scam lang, marami kasi nun.
mga idol, no? Yung wala talagang utility, no? Wala talagang parang shitcoin, ang tawag nga doon, shitcoin eh. 'Di ba? Pero maraming meme coins o shitcoins noon na nagsimula lang sa wala and then nagkaroon ng utility. So ngayon, mababawasan na yung mga ganun, mga idol, yung mga baka sakaling coin, mga nagbabaka sakaling na coins, 'di ba? So ngayon, kung gusto mo ma-list ka sa mga crypto exchange, kailangan kahit papaano may utility ka, maganda yung roadmap mo, yung white paper mo, maganda. Coinbase policy chief later called the report old news, saying the issue was already part of the Senate Agriculture Markup. Pero ito, baka isama nila to sa kabuuan doon sa Clarity Act natin, mga idol. No? Ako sang-ayon naman ako doon, mga loads. Kasi syempre yung mga crypto exchange, saka yung mga gumagawa ng token, syempre malamang hindi sila sasang-ayon. Pero ako, sang-ayon ako doon kasi para maiwasan, no, o mabawasan man lang yung mga token na gumagawa ng token para mang-scam, 'di ba? Alam niyo yung Hoktwa Girl. Si Hoktwa Girl, yung hindi ko alam kasi sabi nila ng scam daw 'yun, di umano ha. Hindi ko sinabing scammer 'yun. Pero ano nangyari doon? Pinromote niya and then pagdating nung lumilipad na, marami nagbilian and then bumagsak agad. Mga idol, lahat ng nag-invest ipit, lahat ng mga nag-invest talo. Ayun yung mga reason kung bakit kailangan na hindi basta-basta nagli-list ng token sa mga crypto exchange, 'di ba? Na basta-basta. So, maganda tong batas na to for me, mga lods. Pero syempre hati yung ano niyan. Hati yung opinion, yung iba hindi papayag. Kasi nga mahihirapan yung mga maliliit, no? Maliliit na crypto tokens na makapasok. So, ito yung ating aabangan. Nako. Grabe. May 14, mga idol, the Senate Banking Committee has scheduled voting on the Clarity Act. So ito yan, May 14. Anong araw yung May 14 natin para malaman natin? Huwebes. Pagdating ng Biyernes, Jerome Powell term as Fed Chair ends. Tapos na ang termino ni Jerome Powell sa Biyernes. Pagdating ng Sabado, pro-crypto Kevin Warsh will replace Powell as new Fed chairman and will announce cut rate immediately. Hindi, walang ganun. Pero ayun kasi yung pinaka sinasabi ni Trump, no? Once na umupo si Kevin Warsh dyan, cut rate agad tayo, no? Rate cut. Agad, isang malupit agad. So etong week sa tingin ko at sa susunod na linggo, etong 11, sabi natin magsisimula to ng Tuesday. 12 to 20, mga idol, 22, ganyan. Sobrang magiging volatile yan, kaya kumapit kayo, mga idol, no? So, grabe ang ating news. Alam nyo, maghanap, gusto ko sanang i-news yung sa UFO Yung kay Trump na in-announce niya, wala pang ibang mga news na malupit Yung talagang parang dinidecode nila yung mga US government release UFO files, yung mga ganyan, mga lods, Grabe tong na to. Nilalagyan nila ng kumbaga high resolution nila, pinapalinaw nila. Ito, wala na to. Ano lang to, syempre. Tangan, makakatakot yan. Makita ka ng ganyan sa dagat, nag-swimming kayo, no? My God, what's that? Uy, ganun, no? Makakatakot yun. Meron kasi yung mga pinapalinaw na wala kasi na-refresh ko nung nakaraan. Hindi ko na nakita tuloy ulit yun. Yung mga ganito. Pero sabi ng Epstein Files lumilipad. Sabi ng US government, mga lodi, marami pang lalabas na mas nakakagulat kaysa sa nilabas ngayon, mga idol, no? Marami pa. No, wala, ito mga drones lang to Marami pa. So, ayun yung mga abangan natin. Maganda kasi wag UFO, no? Yung makita, maganda mga talaga. Mga alien talaga yung ipakita, mga idol. Kasi yung mga picture na ganito, hindi ko alam kung parang naniniwala ba kayo na ganyan talaga ang itsura ng alien? Ako parang sa tingin ko iba
Iba iba yung itsura ng mga aliens sa isip ko, hindi katulad nito. Ito kasi yung parang pinamukha sa atin na itsura ng alien, malaki ulo, malaki mata, no? Pero sa tingin ko hindi ganoon yung itsura ng alien, mga idol. Kayo, iniwala ba kayo na ganun yung itsura ng alien? Tapos, syempre, ano na nga sila kumbaga advanced na nga sila mga idol Ang nai-imagine ko kasi na mga alien, may kita ko sila na meron silang mga advanced na suit. Yung mga suit na advanced na talagang ayun yung parang kung napanood niyo yung After Earth, napanood niyo yung After Earth, si Will Smith tsaka si Jaden Smith. Ang ganda ng suit nila doon, mga idol. Medyo kapani-paniwala na pwede maging ito. Mukhang alam na to Hindi naman siya kilos ng normal na living things Halatang nakokontrol siya at ano lang, no? Hindi buhay yung mga paligid niya, yung mga skin, mga ganun. No? Wala So ayan. Dexter Ayan, no? Nako, mukhang bigla na lang tayo magugulat sa mangyayari sa mundo mga idol no? Ayan, so kita-kits tayo sa susunod na video mga idol. Ayun lang yung news natin ngayong hapon. Tatry ko mag-upload mamaya kung kaya, mga lods, no? Medyo naging busy kasi Mother's Day, hindi ko alam kung matutuloy kami mamaya, pero mag-update tayo kung kaya ko mag-update ulit mamaya, mga idol. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Sana enjoy nyo yung video. Huwag nyo kalimutang i-like yung video Sana i-like nyo, mga idol. Napakalaking tulong ng like. Subscribe kung hindi pa kayo na-subscribe. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up mga idol.